Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe na yung araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naluloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw ng Biyernes. So, yon. So, ako naman ang tatanungin ninyo. Diyos ko, salamat sa Diyos. Natapos na yung activity namin kanina. Nakakaloka. And then next week, meron na naman kasi Scout Day naman. Tapos sa susunod, ayun na, Sport Day na. Oh my God. So, nakakaloka yung mga pa-event ng eskwelahan namin as in talagang walang pahinga. Anyway, so, ang importante ay nairaraos siya ng bonggang-bongga at malapit na talagang matapos. At eto nga, syempre, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin. Pero syempre, bago tayo pumunta sa ating mga chika, gusto ko munang magpasalamat sa inyo ng bonggang-bongga sa pagtutok ninyo araw-araw, lagi-lagi dito sa Mama Sam Vlog. Maraming salamat. At hindi lang yon, sa mga nanonood din sa iba ko pang vlog, na sa iba ko pang channel katulad ng Sam Bruce's Crown and then Sam TV. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo? Hypothetical question. Kung halimbawang sasali uli si Pia Wurtzbach ngayon sa Miss Universe Philippines, tingin mo mananalo kaya siya? Gusto ko yan. To be honest, I think yes. Diba? Kasi syempre, mas kalibre siya ngayon. Nakita naman natin yung one time na nag-host to doon sa Miss Universe Philippines, mas yung kumpiyansa niya sa sarili niya talagang mas kabog. And then the way kung paano siya maglakad, oh my God, talagang ayun, ang taas ng energy, saka yung fears, di ba, nandoon. So, doon malalaman mo talaga sa kanya na, no, she's a very powerful, at she's a Miss Universe, di ba? So, doon, masasabi ko, kaya siya lalong gumaganda habang tumatagal because she's a Miss Universe. Magtaka ka kapag hindi siya gumanda, di ba? So, yun. So, ibig sabihin, hindi pala legit yung beauty niya noon. So, ibig sabihin, dito napatunayan ni Pia Wurtzbach na talagang tunay talagang maganda siya. At, syempre, tunay siyang Miss Universe. So, di ba? So, ayun yung basihan. Kapag ang Miss Universe kasi, maalaga yan sila sa sarili nila. And then, huwag kang magtaka kung tsaka na siya pag dumating na yung sobrang tagal na panahon. Syempre, lalo siyang gumaganda. And then, doon sa tanong, syempre, ang sagot ko, yes, mananalo uli siya. Kasi, mas caliber, mas buo na yung pagkatao niya, and then yung kumpiyansa niya sa sarili niya talagang bonggang-bongga. Kaya niya pa rin manalo kung sasali uli siya ngayon, di ba? And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo kay Janine Tugonon? So, sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, tingin mo magiging hurado kaya siya ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to? To be honest ako, tingin ko yes. Kaya siya nandiyan, di ba? Kasi di ba lagi naman sinasabi ng Janine Tugonon, kapag in-invite ako tapos pinauwi ako ni Mama J, ayon, uuwi ako para maging hurado. So, parang feeling ko, kaya nandito si MJ si Janine Tugonon ngayong taon na to, dito sa Miss Universe Philippines, kasi feeling ko meron siyang papel or meron siyang gagawin, maaaring hurado o maaaring maging host na Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So, yun yung abangan natin. And then, kung tatanungin mo ko kung kamusta na ang beauty ni Janine Tugonon ngayon? To be honest, si Janine Tugonon parang mas feeling ko na mas nag-matured siya, mas gumanda siya ngayon, more than nung nakaraan. And then, masasabi ko naman, Janine Tugonon is Janine Tugonon. May napatunayan siya sa entablado na Miss Universe at minsan na siya
naging first runner-up sa Miss Universe. Diba? So, yun. So, I'm so excited for Janine Togonon kung ano ang magiging eksena niya dito sa Miss Universe Philippines. So, maaaring mentor o maaaring basta may ganap siya dyan for sure. Saka malay mo, kaya din siya nandiyan sa Pilipinas kasi maaaring invited din siya sa Binibining Pilipinas, di ba? Kasi parang, ayan yung mga ganap may Binibining Pilipinas 60th anniversary. For sure, yung mga Miss Universe Philippines natin noon, pupunta doon sa Binibining Pilipinas. And then, maaaring hurado din siya dito sa Miss Universe Philippines. So, abangan natin kung ano ang eksena ni Janine Togonon. O, di ba? And then, para naman sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, anong masasabi mo? License holder ng Miss Cosmo Philippines. Hawak na ng M5. Tingin mo, madadagdag kaya to doon sa The Philippines. The Miss Philippines. To be honest, ako parang feeling ko yes. Madadagdag siya doon ng bonggang-bongga. Ako, medyo nalungkot lang ako talaga ha. Ito sentimental, lang to comment. Parang feeling ko kasi dapat, itong Miss Binibining Pilipinas Cosmo, di ba? Ang gandang pakinggan. So, dapat doon na lang siya napunta sa Binibining Pilipinas. Kasi alam niyo sa totoo lang, ako, gusto ko talaga madagdagan ng corona sa Binibining Pilipinas para yung ibang girls kasi magka-interest lalong sumali kasi hindi lang dalawang corona ang pag-aagawan nila kundi madami. So, alam natin na wala ng corona sa Binibining Pilipinas, dalawa na lang, international saka globe. So, kung madadagdag to sana, di bongga. So, kaya lang, napunta siya dito sa Empire. So, nakakaloka na. Parang ang dami naman ng corona doon. Sana pinaubaya naman din sa Binibining Pilipinas. Diba? So, yan. Anyway, good luck sa magiging kauna-unahan na magiging kandidata natin sa Miss Cosmo Philippines for the first time, di ba? So, malay mo, may sarili din siyang pageant, hindi natin alam. So, abangan yan. Kung ano ang magiging eksena. Kung siya ba ay idadagdag o siya ba ay magkakaroon ng sariling pageant. O, di ba? Bongga! So, yun, congratulations sa Empire at nakuha nila ang license na Miss Cosmo Philippines. And then, para sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, magkakaroon daw ng top 40 dito sa Miss World ngayong taon na to. Tingin mo, Mama Sam, sino ang hataw kina Gwendolyn Poriol at saka kay Tarina Botes dito sa Miss World? To be honest, obviously naman na humahataw na ang pambato natin. So, mas parang feeling ko, mas malakas ngayon ang pambato natin kaysa sa pambato ng Thailand. Nung una, yung nanalo si Tarina, sabi ko, naku, mukhang siya nata ang magiging malakas more than kay Philippines. And then, ayun, so nakita naman na natin yung mga paandar ni Gwen. Talaga namang simplihan laban. Alam niyo kung ano ang maganda kay Gwen sa laban niya dito? She's relaxed. And then, relaxed, kalmado. And then, nakikita ko na ini-enjoy niya yung bawat momento. Ini-enjoy niya yung pageant. And then, lumalabas yung aura niya, no? Mas gumaganda siya. Nako, mukhang siya niyata kukuha ng ikalawang corona ng Miss World. Charot. So, yun. So, abangan natin yun. Ako, natutuwa ako sa nagiging, niya dito, eksena niya at nagiging palaban ang lola mo. So, mas naniniwala ako na mas malayo ang mararating ni Gwendolyn Poriol more than dito kay Miss Thailand, di ba? Kay Tarina Botes. So, kayo ba? Tingin ba ninyo, mas aariba ba tong si Tarina more than kay Gwen? O si Gwen ang mas malayo ang mararating more than kay Tarina? O, di ba? Abangan natin yan. And then, eto na nga. Syempre, speaking of Gwendolyn Poriol, nagpasabog na. O, di ba? So, talaga namang ramdam na natin ang lakas at ang power ni Gwendolyn dito sa competition ng Miss World 2024. So, after 2 years, finally. Sabi ng ganon, kung may tiyaga, may nilaga. So, kanina, so nag-head-to-head challenge na ang mga kandidata dito at isa nga sa mga napapasok sa list ng top 25 head-to-head challenge ay si Gwendolyn Poriol. Hindi man siya naging qualified do sa final game ng head-to-head challenge para sa top 5 list nila, but I'm so happy and nakaka-proud kasi sa 117 candidates na nagko-compete dito, napakaswerte naman ng Pilipinas at naging top 25 pa tayo. And then dito ipinapakita talaga ni Gwen na malinaw na kaya niya talagang pumasok sa semifinals ng
Miss World. At kung magta-top 4 pa, ano ba yun? Top 40 pa ang Miss World, sure na pasok dyan ang Pilipinas. And then, hintayin natin kung hanggang saan ang aabot ang laban ni Gwendolyn. So, ngayon din napasama din siya sa Sport Challenge Final ng top 8 per continent. So, napakaswerte ni Gwen kasi talagang nakita naman natin yung effort, nakita natin yung galaw, at ayun, mukhang sumasan-ayon sa kanya ang mundo. So, tignan natin kung hanggang saan mararating ni Gwendolyn Poirier ang laban niya dito sa Miss World 2024. So, are you excited for her? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako. At natutuwa ako kasi parang ang layo ng nararating ni Gwen, di ba? So, yon, I'm so excited. So, keep praying and keep supporting her. Kasi parang, syempre, kung susuporta tayo sa kanya, mas malayo pa ang mararating niya dito sa Miss World para sa kanyang laban. Ngayon, nasa ano siya top, kung hindi ako nagkakamali sa listing board nila, parang top 8 yata siya. So, yon. And then, ayun, meron na siyang puntos ng 155 points. So, abangan natin sa mga susunod pa. At least, lumalaban ang ating pambato. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, umi-eksena ng bonggang-bongga at pasabog sa styling si Stacey Gabriel na nakapilipin na niya ng bonggang-bongga sa bagong kanyang post. Anong reaction mo sa bago niyang photos? Well, ang reaction ko, ang bongga. Actually, nagagandahan naman ako kay Stacey sa pambato ng Kainta. To be honest, kahit lumalaban siya noon sa Binibining Pilipinas, isa siya sa mga nagugustuhan ko. At isa siya sa mga nakita ko talaga na paandar talaga ang bawat eksena. At in fairness naman sa kanya talaga, kumakabog talaga ng bonggang-bongga. At alam niya kung paano maglaro sa competition, alam niya kung paano sumabay, alam niya kung paano umeksena at pumalo ng todo-todo. So, I'm so happy for her. Kasi at least, di ba, nandoon siya sa yung spirit niya na parang, wow, lalaban ako dito. So, tingnan natin kung ano magiging resulta niya sa pagkatapos ng pageant na to, kung makakarating ba siya sa dulo o siya nga ba ang magiging next Miss Universe Philippines natin, di ba? So, nothing impossible for the every candidates kasi yun naman talaga doon naman tayo talaga tututok sa kanila kasi kahit sino pwede manalo dito, di ba? At syempre, pambato ng Bulacan, umaari pa ang ganda. So, yes, nakita ko talaga yung mga photos niya, grabe. Sobrang, oh my God, supermodel talaga yung datingan. I love yung color. Actually, maganda yung pagpasok niya dito sa Miss Universe Philippines kasi alam mo yung ginawa niyang photoshoot sa kanyang headshot challenge, parang headshot photos, parang masasabi ko na, uy, opportunity to sa kanya ha, kasi sa totoo lang, sabi ko nga napaka-brilliant ng photos niya. Sobrang ganda, sobrang winner, and then, ang ganda ng kulay, ang ganda ng eksena, so ang lakas nung dating. Para sa akin, ang ganda ng mga mata. So, opportunity ang pumapasok sa kanya dito sa laban niya sa Miss Universe Philippines. Hindi ko alam kung hanggang saan siya makakarating sa dulo ng competition, pero naniniwala ako na ang pambato ng Bulacan ang isa sa mga maituturi mong pinakamalakas din ang dating pagdating dito sa competition. Eh, tingnan mo na lang yung photos niya at follow mo siya. Tapos tingnan mo kung ano yung mga eksena niya. And then abangan mo siya sa Miss Universe Philippines kung ano at saan ang mararating neto, di ba? So yon, ang akin lang ay tingnan din natin yung ibang kandidata. Hindi yung puro yung paborito lang natin. But nandoon ako sa part na, yes, naniniwala ako na pwedeng maging dark horse to dito sa competition ng Miss Universe Philippines for 2024, di ba? So yun, excited ako. Kasi, grabe, may beauty talaga siyang ino-offer, di ba? And then, at itong sumunod na chika, 2022, si Celeste Cortese ang naging Miss Universe Philippines na galing sa Miss Earth. And then, 2023 naman, ang naging Miss Universe Philippines natin ay si Michelle D na naging galing naman sa Miss World. At tingin mo, Mama Sam, ngayon 2024, possible kaya nagaling sa Miss International ang ating magiging next Miss Universe Philippines?
Alam niyo, sa totoo lang guys, ang advantage kasi sa kanila, yung una, syempre meron na silang experience. May napatunayan sila sa international pageant. Yung iba hindi nagiging successful, katulad ng halimbawa kay Celeste Cortesi, she's from Miss Earth. Yung ibang kandidata naman sa ibang bansa na galing sa Miss Earth, katulad ng Colombia, na kapag nagta-top 8, top 4 do sa Miss Earth, ay talaga namang pumapalo sila pagdating dito sa Miss Universe, di ba? So, si Michelle D naman ay galing naman siya sa Miss World. And ayun din, katulad din ng mga ibang kandidata sa ibang bansa, kapag galing sa Miss World, talagang malaki talaga ang tsansa na manalo sa Miss Universe. And then, eto si Atisa Manalo naman ay galing sa Miss International. So actually parang feeling ko first time pa lang natin magpapadala ng kandidata sa Miss Universe na galing sa Miss International kung sakasakali. Yung lumaban noon na galing sa Miss International na batch ni Atisa Manalo sa Miss International, hindi siya nanalo or hindi siya pumasok sa semifinal sa Miss Universe noong 2020. Pero third runner-up siya sa Miss International. So, ang akin, ang na-observe ko lang dito is not about dahil naging title holder sila doon sa ibang pageant, katulad na lang ni Antonio Porcel, title holder siya sa supranational, pero first runner-up siya dito sa Miss Universe. It's about the destiny of girl, and then it's about sa girl talaga, kung paano talaga siya makikipagsabayan sa lahat ng kandidata na kalaban niya. At kung ano yung determinasyon na ipinapakita niya sa kanyang laban. Kasi it's all about yung work Yung work hard mo. Kung paano ka nakikipag-compete, ano ba yung mga plano mo, ano ba yung game plan mo, at paano ba papalo yung game plan mo doon sa ibang candidates. So, yun. It's all about sa lakas ng girl, di ba? Kasi kahit sabihin pa natin na ay nako, galing na yan sa Miss Earth. Kung hindi naman siya ganun kalakas at hindi siya nakapag-prepare talaga na bonggang-bongga katulad ng ibang kandidata, wala rin mangyayari. At dyan nga ang example natin ay si Celeste Cortesi. Pero, kapag ang isang kandidata talaga may determinasyon, buo ang loob, at talagang masasabi mo na kaya talaga niya lumaban ng bonggang-bongga, possible talagang makuha niya yung corona. At isa dito sa mga naging example naman natin ay si, tawag dito, ang naging example natin dito ay si Michelle D. And then, ayan, si Atisa Manalo, hindi natin alam kung ano yung magiging kapalaran niya dito sa Miss Universe Philippines. Siya ba ang kukuha ng corona or hindi? But isa lang ang nalalaman ko. Sa nakikita ko at sa mga na-experience ko kay Atisa Manalo at sa mga napatunayan na sa atin ni Atisa Manalo, sapat na parang masabi ko na meron siyang tinatawag na determinasyon sa kanyang mga trabaho, sa kanyang ginagawa, malalim na determinasyon, puspusan na paghahanda. And then, hindi ako magtataka kung masusungkit niya ang corona ng Miss Universe Philippines. Ngayon, kapag dinala mo ba siya sa Miss Universe, siya ba ay mate-thank you girl o siya ba ay mananalo? Ang masasabi ko lang doon, may tiwala kasi ako sa trabahong Atisa Manalo na minsan niya nang napatunayan sa atin. So sa ngayon, hindi yun nasisira sa utak ko kasi may na-prove naman siya sa akin bakit ako magdadalawang isip sa kanya? So sa ngayon, tinitingnan natin dito kung ano ang kakayahan niya na pwedeng gawin para makuha ang corona ng Miss Universe Philippines. And then, tignan natin kung siya ang papalarin o siya ba ang magwawagi dito. Hindi ko to masasabing sigurado na siya ang kukuha ng corona, pero nandoon sa paniniwala ko na malaki yung chance niya talaga masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines dahil sa kanya determinasyon according doon sa ipinapakita niya sa atin mula noon hanggang ngayon. Kaya yung paniniwala ko sa kanya buo pa din, di ba? So yun, so tignan natin in the future kung ano ang magiging resulta ng isang Atisa Manalo sa competition niya dito sa Miss Universe Philippines. So yun guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga
pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat po syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.